Oxygen ako. May tubig yung baga ko. Andito ako ngayon. I need your help. I love you. Boss Julius, I'll see you when I see you. Tama-tama, palabas na ako. Kita-kits. Hey, what time is going? Sorry, Mami, what time is going na? gawin ba ako susi ng kotse? Sabi ko, Mami, what time is going na? Hangin na muna ako. Nahilo yata si Dinky. Parang bigla akong nanghina. Oo, okay na? Ha? Na masusuka. Ha? Ay, tabo. Halidip! Halidip! Kahit ano raw. Hindi ba ka pumasok? Meron pa. Siguradong marami sa ating mga manonood ang kilala ang komedyanteng si Dinky Do na huling lumabas po sa Batang Quiapo. Pero nito mga nakalipas na araw ay nakaranas po muli siya ng pagsubok sa kanyang kalusugan matapos siyang maospital. At ngayon nga po, nandito tayo sa lugar niya, kalalabas lang po niya sa ospital at bibisitahin po natin siya para makipagkwentuhan. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babau's channel. Hi, Dinky! Huy! Kamusta na? Yes, sir! Kamusta ka na? Long last. Oh, buti It's naman nakalabas my- ka na ng ospital. And it's my dream to meet you. Para dito sa matagal ko lang hinihintay. O may ano kami sa iyo regalo from Wow! Gold Mine. Bigas. Wow, salamat sa Kaya Diyos. Kailangan natin to, bigas. Thank you, no? thank you. Oo. Thank you. Essential yan sa buhay natin. The best, essential, yes. Guys, kasama na natin, Dinky Do! Yabba dabba do! Yabba dabba do, Dinky! How are you? Okay. Awa tulong ng Diyos, tuloy lang ang buhay. Tuloy ang buhay, no? Opo. Laban lang. Laban lang. Oo, ano ba tunay mong pangalan? Mahaba yan eh, kasi junior ako. Prudencio Clarion, Prudencio Javier Clarion Jr. Aka Dinky Do. Junior. Haba talaga, oh. Tinanong mo yung magulang mo, ba't ka naman binigyan ng gano'ng kahabang pangalan? Kaya ang ginawa ko, senior cut ko na lang. Dinky Do na lang. Dinky Do, wala nang junior din, Dinky Do na lang. Total, medyo tahimik na rin si Erpat. Sabagay, no? Oo, galing kay Erpat kasi yung pangalan na Dinky Do. Siya yung original talaga. O mamaya pag-uusapan natin yan. Pero, kamusta ka na? Kagaling mo lang sa ospital? Yeah. O, ano bang karamdaman mo? Mataas yung ano ko yung aking creatinine mataas, umabot na ng 7. So gusto maalalayan ng doktor yun. So kahit twice a week ka lang muna na mag-dialysis ka. Nagda-dialysis ka na? Oo, nagda-dialysis ako. Pero minsan ginagawa ko, umi-skip ako. Kasi nakakainip eh. Ganun? Ang tagal, 4 hours kang nandoon. Oo. Tapos mga katabi mo, medyo parang mamamatay na yata ako. Maraming ganun ka madidinig. Oo. Minsan pinapatulang ka na, ba't di pa kayo mamatay na lang para wala Ganun na usapan niyo ron. Ganun eh. Naiinis ako eh. Oo. Buti nga, pasalamat kayo. Dinagdagan po yung buhay natin. Oo. Tapos gusto nyo na mamatay. Mauna na kayo. Ako, ayoko pa eh. Medyo, ayoko kasi nakakadinig na gano'n. Gusto ko positive eh. Swerte tayo, sabi ko, may extension of life. Yeah. Kung hindi natuklasan niya, katulad ni Jograd de la Torre, ginawa niya, inatake siya. Okay, umaga. Dumiretso sa ospital ng Maynila, uminit siya ng yung steroid. Pagdating sa ospital, nag-trigger, umakit sa patay. Patay. Hindi umabot. Tapos ako naman, by that time, nauna lang siya. By that time, diniretso naman ako sa hospital din, nakalusot ako. Sabay kayo halos ni Jograd? Nung sinabi sa akin, patay na si Jograd. Teka, baka oras na ako, hindi pa ako mamatay, kaya ko pa. Tsaka nandito na ako, payag na ako. Dialysis nyo na ako. Kasi kung hindi na nagpa-dialysis, malamang patay na rin ako. Dahil anong findings sa'yo noon? Kidney, ang tawag dito. Di ba kidney failure to, no? Kidney failure, oo. Meron na. Failure, papunta na ron. Papunta na ron. So, pag hindi nalinis yan, yung dumi,
nandun sa loob ng katawan mo, maraming maapektuhan. Oo. Mga anong taon to? Ako, ano lang ako, nung December lang, Last year. last year. And then yun agad nagsimula na yung dialysis. Nagsimula na. Oo. Sabi ko, okay lang to. Pasalamat pa nga ako sa Diyos eh. Kasi gumanda yung mga, pati yung takbo ng dugo ko, nawala yung high blood ko, Oo. yung sugar ko na-maintain maayos. Oo. Dahil ang kailangan, huwag mo siyang tatakasan. Pag talagang kailangan mong mag-dialysis, huwag kang mag-skip kasi kumakalat yung dumi, hindi nasasala. Ang pinakang-kidney ko lang yung makina na eh. Hindi na to eh. Unless kung bababa yung yung tawag doon, yung creatinine, at may milagrong gano'n, edi okay. Or, isa sa mga anak ko, may tiyempong baka match kami. Oo. Edi, O transplant na pwede, gagawin. high-tech ngayon ng mga transplant. Oo. Dali na ngayon. Mukhang hindi ka naman nahirapan tanggapin nung sinabi sa yung kinakailangan mo Nung na una, hirap, ang dami ko Talaga. ilang doktor yun na gano'n sa akin, i-refuse ko. What made you agree na gawin na to? Yung nurse kasi, di siya sa emergency room, siya nag-ano sa akin. Yung pala, pati siya din nag-dialysis. Ang lakas niya. Nurse, ha? In-inspire niya ako. Kasi ilang doktor yung nag-ano sa akin para encourage ako. Hindi tumatalab sa akin yung doktor. Pero nung nakita ko yung nurse, malakas siya. Eh kung kaya niya, di ba kaya ko rin to. Eh, sanay ako sa gamot, dahil nung araw, medyo puro gamot ang tinitira ko eh. Di ba? Kaya... Pagkatapos ng dialysis, do you feel parang stronger after? Parang mas... Oh, I feel good. Oo, you feel good, no? I can drive. Oo. I can eat a lot. But the problem is, ayun na naman. Oo. Kailangan limitado ka sa tubig eh. 1 liter lang yun dapat. Yung tubig mo in about 2 to 3 days. Pag napuno yan, yung dumi, aakit yung tubig sa baga mo. Delikado yun. Puso ang tatamaan. Kaya ito, lagi akong merong bantay na tubig dito. Pasip-sip, okay lang ba? Oo. Kasi kailangan ko na. Oh, yeah, go. Oo. Sumisip-sip lang ako. Oo. Kasi ito, hydrogen water to. Sip-sip lang, ganyan. Hindi masyado marami. Ito, 1 liter to. 3 days, kailangan ganyan. Eh, syempre, yung sabaw. Yung mga yung mga juice, lahat yun. Kasama sa 1 liter yun. Oo. So, lifetime to, itong dialysis. Hanggat walang transplant na nangyayari. Lifetime. Is it expensive to go on a dialysis? Oo, kasi maraming yung dialyzer, may tawag na dialyzer doon. Nililinis din yun. Eh, magkano yun? Nasa 3.5 yun. In 1 month, kailangan palitan yun. O yung mga, ang dami pa, yung mga tinuturok na tawag dito, yung, ang dami eh. Hindi ko na iniintindi. Sige, turukan nyo na ako ng turukan. Total, sanay na ako sa puro turok nung araw pa eh. Ay, pag-usapan natin, yung bang na yan, yung mga sakit na nararamdaman mo ngayon, maaring ba yan, naging cause nung pang-aabuso mo sa katawan mo nung bata ka pa? Absolutely. How did you abuse yourself ba nung bata ka? Kasi during that time, kasagsagan, daming pera eh. Meron kami entertainment promotion. So, mucho ko. Madami akong sasakyan, kotse, galing Japan, galing Europe. O madalas ako sa disco. Tapos, minsan nakakasama ko si Dolphy Jr. Tuwing gabi lang. Ewan ko paano nakakalusot yun eh. Nakakulong siya noon, nung time na yun? Pero sa gabi, nakakalabas eh. Ha? Oo. Ganun? Kaya yung time na yun, inuutusan. Ba't di mo tinanong si Dolphy? Ba't di mo tinanong? Paano ka nakakalabas? Hindi, bata niya yung pulis eh. Bago ka nag-cocaine, anong ginagamit mo noon? Iba-iba eh. May mga Rondek, yung mga syrup. Oo. Yung mga syrup, kung ano tinitira mo. Oo. Eh, siyempre, kung ano yung binibigay ng mga big time na mga kaibigan mo, tira ka din dahil wala, ibang klase eh. Buhay ka eh. Buhay ahente ka na sa tanas eh. No? By that time, di mo talaga eh. Oo.
Oo. Dahil, bakit mo ginagawa? Hindi ka ba masaya sa buhay mo, kaya mo ginagawa yun? Oo, kasi ang dami mong pera eh. Ganon. Wala kang magawa sa pera. Okay. Pagkatapos, by that time, yung mga kasamahan mo, ganun din, parang, pero, Yun ang common denominator exactly, nyo. yes. Doon kayo nagkakasundo sa drugs. Ano yung pinakagrabing tama na inabot mo sa drugs na naalala mo? Cocaine. Ano nangyari sa'yo? Medyo high speed eh. Ayoko na nito, ako sabi ko. Tapos may ogoy pa. Ang dami. May shabu na ba nun? Meron pero di ko type yun eh. Kasi ano yun eh. Ang pangit nun, hindi ka makatulog. Walang kwenta. Hindi ka tulad nitong Pepper A. Tsaka, padadala ka na lang, andyan na ako yung piloto ni Ganito. Hindi ko na babanggitin. Pinapasundo na po kayo. Sasama ko na yung mga chika babes. Lighthouse pa nung araw. Puno ng cocaine yung private plane. Tapos pagdating mo doon, yun, for good time. Wow. Di ang dami mo rin chicks doon. Sandamukal nga eh. Grabe. Hindi lang chicks, meron pang mga cats eh. As in, pinapatulan mo yung cats doon? Hindi na ba, merong weird ang buhay eh. Talaga? Siguro sawa na sila sa biglang halikan ka na lang ng isang big time na na lalaki? Oo. Halikan mo naman. Eh di, total, halikan mo na rin, di halikan na tayo lagi. Grabe naman. Ayan, tinan mo si Mrs. nag-react na, di naniniwala asawa mo na nakipaghalikan ka sa lalaki. Ang pinakang weird na humalik sa akin, si Ben David, ang laki ng bunganga niya. Halos lamunin yung mukha ko. Pero big time si Ben David doon, ha? Director siya nung Sarsuelang Giba-Giba. Operetang Tagpi-Tagpi. Kaya si Noli De Castro, nung araw yan, natatawa na lang yan. Yan na, pinapatawag na kayo. Ano pala siya? Gay? Oo. Laki ng boses yun. Hindi. Hindi lang yun, laki. Diba? Sibo yung mukha ko magkasa sa kanya, sa bilig niya. Bisan, papunta ko doon sa bahay niya, bababa na lang si April Boy Rino. Ikaw na. Bakit ang gagawin ko doon? Pinapatawag ka eh. Sino nandun? Si Boy at Orca. Yung singer, no? Singer. Orca ako, sabi ko, pasok. At least nandun si Boyet. Okay lang, kwentuhan, ganyan, ganito. Kaya siyempre, dahil ikaw naman, nakikisama ka. Maya-mayang konti, amoy Joban na, Joban. Joban, pabango. Inispray niya yung bunganga niya. Tapos? Di nung bigla akong hinalikan, amoy Joban yung bunganga. Tapos kunwari, nahimatay ako. Nahimatay ka? Marte na ako. Kunyari lang, para makatakas. Para makatakas ko. Bakit siya? Ano ba ang role niya noon? Bakit parang powerful siya noon? Director eh. Direct Ben David. Kaya ngayon, maganda rin yung role mo sa script. Okay. Bibida ka. Mga kaibigan, nandito ngayon ang Live Garret of the Philippines, Dinky Do Jr. Liv Garrett talaga. Bakit Liv Garrett? Mahaba pa buko ng Kiki. Talaga? Kasi Boyet Orca, para siya yung Scott Baio. Okay. Kaya si Toteng, si Noli De Castro, pag tinawag ako niyan, at na, ang ipinagmamalaki sa Sarsuelang Giba-Giba, Junior Dinky Do. Ako sabi ko, sobrang ganda ng build-up sa akin, Mukhang maganda yung hima sa'yo, Nakatulog yung halikan. Nakatulog din, Pero si Noli De Castro, siyempre kilala ng mga viewers natin ngayon na newscaster. Pero dati, anong trabaho niyo? Moderator siya eh. Siya yung host. Sa radyo to, radyo? Sa radyo. Yung live show. Live siya yung show. parang pinaka-host. Tapos may script. Yun ang uso nung araw eh. Kaya masipag si Toteng kung tawagin. So total, nandiyan na rin tayo sa period ng buhay mo na medyo lulong ka sa droga,
tambay ka sa nightclub. Nakwento sa amin ni Coca Nicolas na dati raw ay naging girlfriend mo siya. Totoo ba yun? Hindi, actually, nililigawan ko yan. Kasi hindi porke gano'n ang mga buhay niyan. Eh, parang one time gano'n, hindi. Nililigawan ko yan. Oo. Nililigawan o naging girlfriend? Kasi sabi niya, naging kayo Hindi, daw nung eh. una, nililigawan ko, Okay. nagtsaga ako, hanggang sa mag-girlfriend na kami. Pero wala pang ano, walang contact. Oo. Ganun lang. Ano trabaho ni Coca noon Nag-show siya. sa mga club? Eh, di ako naman. Tsaga, matyaga ako. Niligawan mo? Parang time out muna tayo, nainitan ako. Oo, mapansin ko eh. Mapansin ko. Sige, sige. Time out muna. Okay na ba? Sige, on muna. Oo. Parang mainit nga eh, no? May aircon po din. Nahilo ka? Parang bigla akong nanghihina. Oo, okay na? Ha? Na masusuka. Ha? Oh. Last week mo lang. Halidip! Halidip! Kahit ano raw. Ay, init eh. Oo eh. Hinig yung kamay niya. Oo. Opo, kasi ano eh. So, nung time na, naliligaw ka kay Coca, si Francis M. daw ay nanliligaw din sa kanya. Oh, So, nagkakasabay kayong dalawa. kakasabay minsan, salitan. Pag nandiyan si Kiko, sinasabi ni Coca na sabihin niya wala, magkagulo eh. Ganon. Pero ako alam ko yun. Aha. Siguro mabait si Coca. Eh siyempre, bagets yun, hindi niya papatulan yun. Hindi niya papatulan. Bata pa si Francis M. Siyempre, no? Oo. Bata. Oo. Tsaka kabisado ko si Joan. Joan ang Joanne ang name niya. yung mga nanliligaw doon, big time pa eh. Oo. Oo. Pero ikaw yung boyfriend niya. Nung bandang huli, Bandang huli na. short ako eh, para wala lang, ganun lang. Wala namang koneksyon, wala kaming... Kasi laging kasama ang nanay eh. Isa nga, gusto kong tirahin yung nanay na lang eh. Maganda rin ba yung nanay? Joke lang, joke lang. Kala ko maganda rin yung nanay. Hindi kasi, bangag na ako nung time na yun, minsan tingin ko siya na si Coca eh. ano yung insidente na nagpaputok ka ng baril? Paano nangyari yun? Eh, parang nagmamatigas yata itong siya, no? Yung bata. Francis. Hindi bumubusina. Kapatok lang ako, parang ano lang, air shot. Di, paano nandun sila saan sila nagpunta? Ando sa loob, sa ano ni Pepsi, bahay ni Pepsi Paloma. Pumunta sa bahay ni Pepsi. Doon tinago ni Coca. Okay. Kaya alam kong, Sinundan mo? pinundan ko pero hindi ako pumasok. Sa labas ka lang. Ano sinabi mo sa kanila? Wala lang. Lumabas kayo dyan! May ganun ba? May parang ano eh, hindi ko alam, basta yung time na yun, ano ako eh, war freak ako eh. Siguro, selos yun. Bihira ako, naghihirap, ikaw di ka maghihirap. Pero sabi ko, di, anak to ng ano ni Airpat. Kaibigan. Kaibigan ni Airpat, Pancho Magalone eh. By that time, nakikita kami ni Kiko, sikat na siya. Natatawa lang kaming dalawa. Alam niya na nagpaputok ka ng baril? Ulam na. Ano, tumakbo siya nung nagpaputok ka ng baril? Hindi, tapang yun eh. Matapang din Paano siya umalis doon sa bahay? Hindi umalis. Hindi umalis. Ikaw na lang umalis. Hindi lang umalis. Sumuko ka rin pala eh. Sayang oras ko dito. Kala ko naman eh. Nasindak sa'yo eh. Wala. Ikaw pala yung... Ako sumuko eh. Inaway mo si Coca after doon? Hindi rin. Hindi na, wala na. Lipat ako kay Mirna Castillo, baka patuloy na ako. Naging kayo rin ni Mirna? Hindi rin. Hindi rin. Di kami na. Sino mga naging girlfriend mo noon na artista? Angela Perez. Wow. Sino pa? Ang dami ko sinubukan din nung araw. Sila Gigi Villa, yun yung decente na ano. Si Luisa Muñoz. Hindi ko na yata kilala yun. Hindi ko na, sino yung hanggang ngayon ay active pa rin? Ngayon? Ang alam kong buhay yun, si Coca ngayon, di ba na? Coca, Sabi ko, nakita ko yung tsura, kawawa naman. Sabi ko, sana magkaroon ng pagkakataon na magkita kami dahil mabait tong bata na to.
Parang ano lang, parang buhay pa tayo. Oo. Andiyan nga siya sa labas ngayon eh. Gusto mo papasukin ko na? Ha? Joke lang. Joke lang. Dati, hindi kasi, kaya ako nagulat. Noon, ang tingin ko, Miss Universe ang tingin ko dyan eh. Ang ganda niya noon. Sino ka mukha? Parang Camille Prats ba dating niya noon? Nung bata Iba nung siya? Luisa Munoz na dating na, basta mistisahin. Kaya nung sinabi mo, baka nandyan, kaya ako nagulat. Eh, mukhang ano na eh, mukhang halimaw na itsura ngayon eh. Huwag naman. Hindi, ganun nakikita ko eh. Hindi naman. Mukhang makukulo ang mukha. Grabe ka. Nagkaganito to. Inaayos na nga namin. Tinutulungan namin magpalagay ng ipin. Mini-makeover na namin. Wawa naman ka. Para mas gumanda. Naawa ako eh. Sabi ko, naging manananggal lang. Grabe ka. Ang lupit mo. Dati, manananggal ng brief. Ngayon, manananggal na nasisip-sipin ka. So, ang layo na itsura niya noon. Layo. Oo. Very sweet. Maalalahan yung tao. Yun lang. Oo. Gano'ng katagal kayo ni Dinky? Di naman katagalan. Ano lang mga memories mo sa kanya? Sobrang sweet po. Yun lang, ano po, hindi ko talaga makalimutan sa kanya. Napaka-sweet na tao. Naalala ko kasi nung time na nililigawan ka pa ni Francis M. Nakwento mo sa amin na si Dinky yung nagpaputok ng baril, nagseselos. Ano ba nangyari doon? Bakit ba siya nagpaputok? Akala niya po kasi boyfriend ko si Francis that time. Eh hindi niya po alam, nanliligaw lang. Ngayon, siya rin, hindi pa naman kami, hindi ko alam ang nangyari. Feeling niya kayo na? Parang ano naman, kasi parang nabasa rin naman niya that time na parang gusto ko siya. Kaya siguro gano'n, kasi that time, yung mga time po rin na kasi na yun, pag yung nagmata sa mata ka, mata sa mata na kayo, ibig sabihin nun, gusto mo rin siya. Bakit mas nagustuhan mo siya kaysa kay Francis? Chubby. Chubby. Si Francis payat eh, no? Opo. Pero mas gwapo naman si Francis. Ay, Di ba? Sa totoo lang. Pero mas cute naman. Si Dinky. Aba, iba rin ang taste mo, ha? Chubby and cute, para sa akin. Kailan mo siya huli nakita? Ay, matagal na rin po. 80s. 1980s pa. Oh my gosh, ano na yan? 90s. Mga 30 years ago. Yes. Oh my gosh, at tagal nyo na din nakikita. 80s na. O ngayon si Dinky ay na may karamdaman na, meron siyang iniindang sakit. Anong mensaheng gusto mo parating sa kanya? Yun lang, sana ingatan mo lagi ang sarili mo para sa mga anak mo at asawa mo ngayon. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. At kung may nararamdaman ka kaagad, magpa-check up ka na. Huwag mo nang antayin pa na lumala kasi kawawa naman yung mga anak mo. Okay? I miss you. Ewan ko, bakit dapat si Pepsi, hindi naman ikaw eh. Bakit? Eh kasi naging ano ka, nakakalimut yung mukha mo, nag-iba. Kaya sabi ko kay Pepsi na lang ako. Pero ngayon pinaganda ka. May-make over ka. Para ka si Cleopatra. Ako si... Mark Anthony. Oo. Ganda ka, tuloy mo yan. So gusto mong i-meet siya one day? Gusto mo? Kung pagkakaloob ng Diyos. God willing yan.
Pinaglalaban ko yung mga yan eh. Ano nangyari doon kay Ray de la Cruz? Ano gusto mong gawin noon? Yun dapat, nung araw yung bugaw kasi yun eh. Ano naramdaman mo nung nakita mo siyang pinalo sa ulo nung ni Divina Valencia? Sabi ko, ayos yan. Tuwa ka pa. Kasi si Divina Valencia, iba yun eh. Matapang yun. Bakit ka galit kay Dr. Ray? Kasi dami niya kinakawawa eh. Di-discover niya. Okay din binigyan mo ng hanap buhay pero ibubugaw mo pa. Kung ayaw talaga, ba't mo gagawin? Nagsusumbong sa'yo yung mga sexy stars noon? Hanggang sa natututo na rin mag-drugs. Yun ang kanilang outlet. Kawawa naman eh. Ito, pag nakita ko to, yung yung holder ng baril ko, papalo ko rin sa kanya. Gano'n kagalit sa kanya noon? Kasi ang dami niyang sinirang buhay. Pero, how can I judge? Yeah, true. Mas masama pa ako nung araw sa kanya. Pero, nagpainuudan Diyos, hinintay ako. Nagbago ako eh. Kaya I cannot judge. So all sinners have a chance to redeem themselves, no? Because we hate the sin, but not the sinners. Yes, tama. Ngayon, paano ka napunta sa sa showbiz, yung mainstream? Paano ka na-discover? Talented ako eh. Si Daddy comedian. Mami ko, Tres Dalias. I don't know if you heard about Tres Dalias nung araw. Kaya paingyabot, di sama-sama lang ako. Pati si stage show, musical jamboree. Siyempre, like father, like son, like mother, like son. So, ang style mo, komedyante ka? Komedyante, singer, rockstar. Leif Garrett of the Philippines, ha? Leif Garrett of the Philippines. Ano po? Lang haba ng buhok, kulot. Tapos hanggang doon na lang yun dahil because of mga vices. Tapos na-discover ako niya, Elwood Perez. Magaling ka. Kasi barkada ko si Patrick De La Rosa. May ginagawang pelikula ng Shame, Claudio Sobel. Nung napansin ni Elwood Perez na magaling akong sidekick ni pinakilala ako kay Charing Carlos, Luciano B. Carlos ng Regal Films. Doon dumami yung project ko. Tuloy-tuloy na yun. Ano mga movies ang ginawa mo nun? Comedy? Comedy ba yung... Nagkaroon ka ba ng solo na ikaw yung bida o sidekick ka lagi? Lagi kami bida, dalawa kami. Kami ni Jerry Crabal, Soren Legaspi, Rolly Ricketts. Binigyan ako ng break na Pero yung magsosolo na ako, lumala na yung bisyo ko eh. Ayoko na mag-shooting eh. Ito na yung addict ka na sa drugs. Sobra na Siguro sabi ko, hindi pa oras. Nung araw kasi, where else eh? I don't know if you're... alam ko yun. Where else disco? Yeah. Bago pumunta ng where else, galing kami ng Grillers. Bibi Soledad, may mga kotse kami. Andiyan si JP, si Silverio, Carrera, anong mga kotse. Kanya-kanyang forma doon. Ako, binabangga ko na lang yung mga kotse roon. Ganun? Wala ka pakialam. Hinuhuli na lang ako ng mga pulis ni Erap sa mayor eh. Tapos bibitawan, uwi ka na. Nakatimbre yan. Huwag yung pakialaman yan. Pati sa mga pulis, nakatimbre ka. Na huwag yung untouchable yan. Wow! Kasi si Erap, mahal na mahal niya yung Pat Sullivan Dikido eh. So VIP ka doon? VIP. Sa San Juan? Tapos yung si Angela kasama minsan, di ba? Ano nangyari doon? Yung sasakyan? Wala na lang yun eh. Yung time na yun nakipagkarera siya kay Ralph. Si Mark Hill. Si Mark Hill. Nagkarera sila ni Angela. Ako naman, bangag ako. Umuulan. Umikot yung kotse namin. Ayun, wasak. Ikaw may-ari ng kotse? Ako may-ari. Anong kotse yun? Laser, Ford Laser. Mahal yun? Mahal yun? Mahal yun. Bago yun Ford Gia nung araw.
Ano sinasabi ng magulang mo pag uwi ka ng bahay, sira-sira yung Alam na sasakyan mo? nila yun. Wala na? Hindi spoiled, spoiled brat ka. Oo, kasi... by that time, magulo kasi buhay, puro pera nun eh. Wala rin silang pakialam, gano'n. Parang sila. Oo. Dinala ako sa abroad, kasama ako. Wala, ganun lang eh. Paano ka ba napunta sa Home Along the Riles? Pinahanap ako ni Mang Dolphy. Kasi si Babalu, patay na. Si Carding ang sidekick niya. Si Ricards. Magaling si Carding sa stage. Hindi siya magaling sa mga TV. ad-lib. Parang Panchito. Kaya di siyempre, nag-suggest yung mga executive producer. Magaling ito si yung anak. Si Dinky Do, yung junior. Magaling yun. Naku, wala ko kaming connection. Tinawag yung driver niya. Kaya papahanap ko. Alam niya eh. Pero tawag ka? Tawag ako. Iyaka pa siya. Sabi ko, hindi makapaniwala, pero nagtiwala kayo. Ako, Mang Dolphy, ang dami yung sidekick na pinasikat nyo. Ngayon ako yung panghuli. Pero lahat ng pinasikat nyo, patay na. Dahil ako yung panghuli, baka ako na yung susunod. Sabi ni Mang Dolphy, hindi, masamang damo ka. Tama siya, ngayon buhay pa ako. Totoo pala, no? Nauna pa si Mang Dolphy sa'yo. Binuwat ko nga yung ataul yan eh. Sabi ko, Mang Dolphy, tama ka. Pasa mo muna sa akin to. Hindi, may sakit na siya. Pero may sakit na. Ang gusto niyang kabatuwa niya, yung madaling pumake up. Kaya magaling din ako mag-improvise eh. Kasi may mga torotot ako eh. Yun naman gusto niya eh. Okay. Kulang pa ako sa oxygen yan ha. Galing mo, grabe. Sigurado ka dyan, baka biglang... Tubig muna, tubig. Hydrogen water lang yan. Yun ang gusto niya sa akin. Mang Dolphy. Si Mang Dolphy medyo mahina na noon. Nakikita mo na siyang parang... Ginito na, parang... Ganyan, parang ikaw na noon. Pero sabi niya, Nyor, anong gagawin natin dyan? As usual, yung ginagawa niya ni Topanchi. O sige, pagbug ako ng habang kumakain ako, binugo ko yung pagkain ko sa mukha mo. Anong gagawin mo? Sasaluhin ng bunga ako lahat na kinain mo. Ganun? Okay. Wala yun, tuloy mo yun ha. Hindi ginawa ni Panchito yan. Di na buga. Kinakain ko ngayon. Anong ginagawa mo? Ang sarap ng lasa ng mga tinga mo. Kaya tawa siya ng tawa. Gusto niya ganun eh. Bakit ka naiiyak? Wala po, kasi... Dati po kasi, pagka ina-analyze ko po, ang buhay po namin, nandun po kami sa para pong... Malangya po yung buhay namin, pero ngayon po parang tinetest po kami ni God na kayanin po itong mga struggle na to, lalo po sa honey ko. Kaya sabi ko po sa kanya, laban lang, huwag susuko dahil tinetest ka ni God kung hanggang saan ang faith mo. At saka, huwag kang susuko dahil hindi kakayanin ng dalawang bata, mas lalo na po nung bunso ko dahil 8 years old pa lang po at saka hindi niya po maintindihan ang nangyayari. Ang late po nung panganay ko. Ano kinatatakutan mo? Ang fear ko na mawala po siya kagad. Nang hindi niya po nakikita yung nasa stable po yung dalawang bata. Lalo na po yung bunso ko. Yun po ang lagi kong pinagdadasal na sana haba pa yung buhay niya. Kasi gusto ko po rin po na ma-witness niya po na kung ano po yung pangarap nung panganay ko.
na gusto niya po talagang sumunod sa yapak ng daddy niya. Pero kaya sabi ko pa sa honey ko na wag po siyang susuko, laban lang. Ngayon katabi mo siya, anong gusto mong sabihin sa kanya? Love you, honey. Nandito lang kami. Tuloy ka po sa amin kasi mahirap na po sa ngayon. Tumatanda ka na po and nahihirapan ka na po. Lagi ka na po nadadala sa hospital, kaya dapat you should always drink your medicine. Wag niyo pong i-skip dialysis niyo and never lose faith in God po. Even if hirap na kayo, even if hindi niya na po kaya, never lose faith, never question if there's God. And remove the Because He's absence. always there. Kung abutan akong mamatay na ako talaga, ginagampanan ko pa rin pagiging Kristiyano ko. Pareho din eh. Mamatay o mabuhay, as long as your commitment is there, pwede pareho lang. Kaya sabihin mo lang sa akin kung kailan para makapaganda rin ako. But are you ready? Spiritually, Wala akong emotionally? Ready ka? Pwede ako. Wala akong choice, kako, sabi ko. Pero kako, sabi ko, meron pa akong anak na 7 years old. Meron pa akong 19 years old. Kailangan ilagay ko muna sa magandang, di ba, may maiiwan man lang. Ayoko nangungupahan sila. Kahit na maliit na bahay lang, sarili mong lupa, maiwanan mo ng maliit na negosyo. Tingin ko naman, papahintulutan ng Diyos yun. Yun lang naman lambing ko eh. Hindi na yung pera na, parang sa akin, gusto ko, ang kayamanan ko, yung kayamanan panlangit eh. Yung kayamanan panlupa, wala na yun eh. Kasi parang secondary na lang eh. Dahil kailangan mo. Meron kang dapat bayaran, utang mo. Yes, tama. Pero yung parang dumami yung pera mo. Hindi na, kung sobra pera ko, yung perang sobra ko, papagawa ko ng eskwelahan. Libre eskwelahan. Libre ang ospital. That was, nasa 40 years old na ako. Humihina na lahat. Pati yung mga, dati no, may mga yellow card pa. Bumagsak na pati. Nawawala na yung mga Japayuki no, wala nang pera lahat. Hanggang sa, yung mga maraming mga properties ng mother ko, na isagla, nabenta, gano'n na eh. Lugi-lugi na eh. Lugi na. Utang dito, utang dun. Eh, ang pinakamasarap ngayon yung magbayad ka. Kasi God knows your heart eh. Ako gusto ng Diyos, alam lang ng Diyos, yung puso ko, sabi ko, bago mo na magpahinga, mabayaran ko yung mga pinaghirapan ng inutangan ko. Pinaghirapan nila yun. Eh, kaya naman ako umutang, but not because of sugal o drugs, but because para sa mga pamilya ko. Dahil, siyempre, wala ka ng trabaho, lalubog ka sa utang, sa credit card. Sasakyan ko hanggang ngayon, di ba? Laban lang, ilang beses na akong hinatakan ng kotse, di laban na naman. Tuloy lang ang buhay, ako. Hanggang ngayon, marami ka pa rin utang? Maraming utang eh. Dami pa rin. Lalo na sa bangko. Oo. Sabi ko, babalikan ko kayo. Ngayon, kung wala talagang choice, eh, tatanggapin ko naman yung mali ko eh. Harapin ko yan. Sabi ko, Lord. Sa ngayon ba, Dinky, nangangailangan ka ng tulong? Lalo ngayon, kailangan ko. Pero sabi ko, ayoko nun nanlilimos ako. Gusto ko, trabahuin ko. Paano kung sa loob ng mga manonood ay gusto nilang tumulong sa iyo? Tatanggapin ko. Pwede. Bakit hindi? Kasi marami ako atraso eh. Pero kailangan ko harapin doon. Pero gusto ko pagtanggap ko doon, mas maganda kung mayroong deal yun. Project or whatever and so on. Tapos sabi ko, sana mangyari sa akin yung kay Diwata. Yung ganun, mas marami ka matutulungan. Try natin. Malay mo naman. Oo, wala. Kayang-kaya ko yung ginagawa niya eh.
Oo. Waiting lang muna. Waiting lang muna. Siguro Pero kung yun. sakali, pwede tayo magbigay ng ng GCash account mo. Kung sakali Oy. gusto nilang magbigay ng mga Oo naman. donation o tulong sa iyo. Yes. Di ba? O sisimulan ko na. Simulan na natin. Simulan ko na. Yes. O ito. Ba? 50,000 para sa iyo. Ako, salamat sa Diyos. Ako na magsisimula. Sundin nyo, ha? Ayan. Oo. Salamat po, ha. Napakalaking bagay nito sa pamilya ko. Honey, bigyan mo ako dito, ha, kahit mga 2,000 lang, ha. At saka sana magkaroon lang ako ng regular show. Kahit na sitcom lang, kahit isa lang. Kasi pagka may regular show ka, marami ng mga connections. Paano kung nanonood sa atin si Bandolph lagi? Meron silang gagawing Home Along the Riles. Naku, Na movie. Ano gusto mo sabihin kay Bandolph sa mga Quezon? Bandol, Quezon Brothers. Alam niyo na. Kapamilya to eh. Kapuso, kapatid. Kasambahay, lahat na. Tulong-tulong na tayo. Mana-mana ko dito Dolphy. Hindi tayo magsama-sama. Kaya mo pa ba na mag-shooting? Yes. Ha? Sure ka, ha? Oo naman, kuya. Hindi, kaya lang naman siya nagkaroon ng kanina is kalalabas lang po kasi ng ospital. So medyo meron pa rin kahit pa paano epekto, no? Yung yung medication sa hospital. Pero nawala lalo nung may 50,000 na ako eh. Parang gusto ko pa mag-interview ng mahaba eh. Kuya, thank you very much. Huwag ka masalamat sa akin. Pasalamat ka doon sa boss natin. Una sa Diyos. Sa kanya yan. Pangalawa sa iyo, sa pamilya, magpalain ka. At lahat ng mga nandito ngayon, mga kaibigan, salamat sa Diyos. All for His glory. At may pagpapatuloy ko pa rin yung aking mga relief goods. May tatago ko na, bibili na naman ako isang kabang bigas. Para sa commitment ko na yun eh. Itong 50,000 na to, maraming matutulungan to. Kaya babas-basan itong programa mo. Thank you. Thank you. Alam niya kung saan mapupunta to eh. Kung nung araw babaero ko, sugalero ko, doon lang mapupunta to, useless. Ito alam niya kung saan mapupunta. Thank you. Thank you. Sabi ko nga sa asawa ko, bata ka pa. Pero kung talagang gusto na ng Diyos na huli na ako, pagdating naman doon, magkakapatid na tayo. Tama. Hindi mo lang maintindihan yung sinasabi ko sa ngayon. Basta importante, may maiwan ako sa inyo. At yun yung ipagmamalaki ko, lalo na sa mga anak ko pang iba, spiritual. Yun yung kayamanan gusto kong makamit nila. Kayamanan panlangit, hindi, yung kayamanan panlupa, secondary. Thank you. Salamat sa Diyos. Thank you, too. Yes. God bless you, ha. Sana Yes, ay yes. gumaling ka sa iyong Pagpalain. mga karamdaman at marami ka pang matulungan mga tao. Yes, may awa ang Diyos. Siya ang great physician. Thank you. Thank you. Portion. Ayan, naalala mo pa ba kung sino yung asawa mo dati? Hindi ko maalala. Robert. Robert. Yan. Si Robert. Naalala mo pa mukha niya? Di na. Konti. Konti. Eto pa. Sino to ma? Sino yung gwapong yan? Sino ako? Yan, sino yan? Kaano-ano ko siya? Ha? Kaano-ano ko siya? Ano? Yan. Sino siya? Si? Sino ma? Sino? Julius. Kaano-ano ko si Julius? Kaano-ano ko siya? Boyfriend. Yun. Boyfriend. Kailan kami kakasal? Kailan kami kakasal, ma? Kailan ko ikakasal? Kailan? Yung boyfriend ko pa lang, di ba? Love you, ma. Hello po, ako
po si Papo Julius. At ako naman po si Mamu Tintin. Manood po kayo ng aming TV show, ang Julius at Tintin para sa pamilyang Pilipino. Sa Signal TV, 1PH channel with live streaming sa 1PH Facebook and YouTube pages. At sa Julius and Tintin Show Facebook page. Mag-follow and subscribe na rin sa amin at manood. Pati na rin sa Julius and Christine, the YouTube channel. Suportahan po natin ang programa namin na may layuning tumulong sa pamilyang Pilipino. Ito po ang Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation. With you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message tonybbabaw@gmail.com. Enagic from Japan. Kangen Water Machine. Goldmine Rice. From farm to market. Be a rice distributor to wholesalers, retailers, and consumers. Open for franchise.